nag-deposit ako ng nag-deposit ko ay kanina ay $27. Nag-trade tayo forex trading. Trade ko ngayon, trade ko sa gold tsaka bitcoin. So running profit na tayo sa gold. So check natin yung gold. Yan, nag-trade tayo dito banda sa price ng dito banda, enter tayo dito sa pinakamalalim na jackpot na timingan. Kasi nung nag-search ako, nagtanong ako kay Gemini kanina, ang sabi niya ito daw, yan, strong bullish. So bullish sabihin ang market pataas. So naniwala naman ako. Di okay. Ayan, yung mga kasi pag nagtanong ka, ang message ko sa kanya ay gold signal now. So parang binibigyan niya ako ng prediction or although hindi man siya 100% pero may bias ka o para bang may bias ka kung saan ang ano mo magbabay ka o mag-sell, parang gano'n. So naniniwala ako mataas ang percentage na na effective. Tapos sabi pa niya ito mga news, so maganda impact din yan ng mga nag-react sa market tungkol dyan mga news. Tapos binibigyan niya ako ng tip, aabangan ko daw dito bago mag-buy. Sabi niya support level before entering long position. Pero ginawa ko, hindi ko na yun inintay kasi nakita ko nag-double bottom, double bottom siya. Double bottom yan, ibig sabihin parang ang presyo tataas. Yan, lagi mayroon din sa double bottom sa ibang example. Double bottom din kita nyo yan, double bottom yan. So ito yung presyo ng gold. So yan, running profit na $4 and $5 na. So parang magkano yan, 250 pesos o 280 pesos. Yan, tumataas pa siya. Tapos strategy ko dito ay pwede ka maglagay ng stop loss. Ibig sabihin stop loss, itong ginagalaw-galaw ko na to. So stop loss siya, hindi pa siya loss kasi pag pumunta sa dyan tumutubo ka pa ng $2. So dyan ko siya ilalagay kahit magbabago ang market. Kita na ako ng $2 which is 100 plus. Pwede na yun, pakurot-kurot lang. Huwag natin hangarin yung kaagad panalo malaki. Pero stop loss yan. Pero ang aking take profit nasa taas, ayun. So kaya ko magantay. So depende mamaya, yan. Pag pumunta ang presyo pupunta dyan, sabi dito galing yan, pupunta dyan sa taas na yan, ikita ko ng $32. So sana lang. So hirap tamaan yan sa mga ganitong panahon. So doon na tayo sa realidad. So sundan ko lang mamaya kung baka pwede nang i-withdraw ay take profit ko na. So punta naman tayo sa Bitcoin. Nag-ano rin ako nag-buy rin ako sa Bitcoin. So ito siya,
ito siya ay stop loss ko siguro di pa siya malayo so magpapatuloy tayo ng mga $2 lang, tapos take profit natin. Take profit tayo, ang taas mo na, pero maraming nag-advise na huwag kang mag take profit ng masyadong mataas kasi hirap tamaan. Ayan, kanya-kanya lang naman niya kasi para kung hindi ko mabantayan, kung pumunta sa taas yan, hindi paldo ka naman. Okay, yan yung trade ko ngayong araw. Tapos nag-trade ako dito sa XM tayo nag-trade. Tapos tinitingnan ako sa trading view chart, charting. So dito siya binabasihan kung ang market kung saan pupunta, kagaya itong gold, malam mo gold ito dito sa banda okay. So yan ang gold, tapos price niya ngayon ito yung price niya ngayon. Yung nakikita yung mga itong blue na ay blue na yan, orange, red, mga indicator ko yan. Ang blue kasi nga pag lumapag ang blue, ang ibig sabihin niya may ano yan sa nakalagay yan, demand at saka supply. So ang supply at saka demand nagkadikit na, so ayun, nabura na siya. Mabubura yun pagka nilagpasan niya na yung supply. So ang next target na supply na pupuntahan niya simula rito ay dito. So sana makapunta sa dyan, para kasi nag-trade tayo ng pataas, kikita tayo, sana lang para may pang bigas. Okay, tapos pag umabot ka naman sa supply, ibig sabihin sa supply kasi demand tsaka supply, ang tawag doon ay ang demand, maraming buyer na bibili sa iyong produkto. May produkto ka na sample na bawang, so marami naghanap ng bawang, demand yun, demand. So marami naghahanap, ibig sabihin pwede kang bumili dyan. Tapos ang supply, ang ibig sabihin maraming nagbibenta dyan, kasi binta nila ng parang dito ka bumili ng mura, tapos dumabot dito binta mo ng mahal, parang nagpa-buy and sell ka. So kung nabili mo dito ang bawang ng 1 kilo ay 100, pag umabot ang presyo dito sa supply, sabi natin umabot siya ng 150, sibenta mo siyempre, tapos hanap ka na ulit ng buy. Ganyan yan ang sample kung bakit ko yan nilagay ang supply tsaka demand. So dyan ako nagbabase kung kailan ko nang bumili o magbebenta. Tapos naman okay, yan lang muna sa ngayon. Abangan natin ang sunod na kabanata. Bye bye.